Bumalik si Lingbao na may dalang mga talam ng damo na sinasabing, Master, ligaw na damo. Kinukuha ang ligaw na damo at sinimulan niyang mag-inject ng enerhiya sa mga talam ng damo ng tuloy-tuloy. Ang kanyang natigil ang disipulo ay tumayo sa lugar na walang pigil na tumutulo ang laway na para bang sinapian. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya ng walang kasanayan. Sa pagkakita sa eksena, hindi niya napigil ang makaramdam ng panginginig. Maaari kayang nagkaroon ng batang babaeng ito ng pagnanais na kainin siya? Samantala sa sumunod na sandali, bigla na lamang sumugod si Lingbao sa kanya, sinasabi, Master, paano biglang naging isang espiritual na halaman ang kumpol ng damong ito? Nang mapagtanto niyang nakatuon ang atensyon nito sa damo na nasa kamay niya, nakahinga siya ng maluwag at itinulak niya ito palayo. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagtingin sa damo sa harap niya. Hindi pa nito naabot ang kanyang ninanais na layunin. Inisip niya kung makakamit niya ang susunod na hakbang. Nabighani rin si Lingbao sa eksena, paminsan-minsan ay gumagawa ng kakaibang mga tunog bilang tugon. Direkta niya siyang pinagsabihan, huwag kang mag-ingay. Kung patuloy kang manggugulo, itatapon kita sa labas para aipakin sa mga aso. Matapos itong alagaan ng ilang minuto, ang tinatawag na damo ay unti-unting nagbago. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, ito ay naging isang maliit na espiritu. Nang makita ang maliit na espiritu sa harap niya, hindi niya maiwasang magalak. Tagumpay! Habang si Lingbao ay humanga sa kanyang nasaksihan at napasigaw niyang sinabi, Master, nagbagong anyo siya. Ang bagong silang na maliit na espiritu ay nanginig sa takot. Lumingon siya at pinagalitan si Lingbao, bakit ka sumisigaw ng ganoon kalakas? Tinakot mo siya, alam mo ba? Ngunit ang kanyang layunin ay malayo pa sa pagtatapos. Muli niyang binuo ang isa pang talam ng damo sa isang tableta. Ito ang regalo na ibinibigay niya sa iyo bilang iyong master, at ang tableta na ito ay naglalaman ng esensya ng buhay. Nang makita, ito si Lingbao ay natigilan pa rin dahil sa pagkamangha, hindi niya maiwasang himukin, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Dali, inumin mo na. Poprotektahan kita. Sa pagkarinig sa kanyang panghihimok, natauhan si Lingbao mula sa matinding pagkabigla at sinabi, Salamat, Master. Hindi bibigwin ng iyong disipulo ang iyong mga inaasahan. Hindi niya ito binigyang pansin at bumaling sa isa pang maliit na espiritu sa gilid. Mula ngayon, tatawagin kitang Little Ban. Tila tumugon ito sa kanya sa pamamagitan ng paggawa ng mga huni. Si Lingbao ay lubos pa ring nagagalak. Talagang kamangha-mangha si Master. Sa pamamagitan lamang ng isang ordinaryong damo, basta-basta na lamang itong ginawang espiritual na tableta ni Master. Pagkatapos ay nilunok niya ang tableta sa isang subuan, at isang napakalaking puwersa ng buhay ang mabilis na nagtipon sa paligid ng kanyang katawan. Lalo pang namangha si Lingbao. Nakapag-breakthrough ba ako ng ganoon lang kadali? Ito ay hindi kapani-paniwala. Kasabay nito, nakatanggap siya ng isang abiso ng breakthrough ni Lingbao. Umakyat siya mula sa Foundation Realm ika-6 na yugto patungo sa Foundation Realm ika-7 yugto na nakakuha ng 50 domain points. Tiningnan niya si Lingbao sa harap niya na lubos na nagtataka. Talaga bang ganoon kadali? Basta niya nalang piniga ang isang tableta at nakapag-breakthrough siya. Ipinaliwanag muli ng sistema dahil ang host at si Lingbao ay may relasyon bilang master at disipulo, sa tuwing magbe-breakthrough si Lingbao, makakakuha ang host ng domain points. Kung mas mataas ang antas ng paglilinang, mas maraming domain points. Kaya kung kukuha siya ng mas maraming disipulo sa hinaharap at tutulungan silang patuloy na pagbutihin ang kanilang paglilinang, hindi ba't wala na siyang problema sa pagpapalawak ng Invincible Domain? Ang unang kakayahan ng pagmamanipula sa lahat ng buhay na nilalang ay napakakinabang. Iniisip niya kung ang pangalawa ay magiging kasing ganda rin. Hihihi. Habang siya ay nagmumuni-muni, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang biglang bumangon sa kanyang puso. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, isang espada ang bumaba mula sa langit at tumusok sa mismong harap niya mula sa bubong. Natakot siya, kahit si Lingbao ay hindi napigil ang tumingin sa kalawanging espada sa harap nila at sinabi, Master, maaari bang ito ang immortal na kayamanan ng general? Para sa kanya, wala siyang ideya. Immortal na kayamanan? Makakain ba ang isang immortal na kayamanan? Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Lingbao, Master, hindi mo ba alam na binuotes ng isang makapangyarihang nilalang ang langit na lumikha ng isang malaking butas? Sabi ng ama ko, bumagsak ang Celestial Sword at hinahanap nila ito. Samantala, nagpanggap siyang walang alam at sinabi, sayang naman, hindi ko nakita ng personal. Pagkatapos ay inabot niya at hinawakan ng kalawanging espada. Ang hina naman ng espadang ito. Anong epekto kaya kung aayusin niya ito gamit ang kapangyarihan ng lahat ng buhay na nilalang? Habang ibinubuhos niya rito ang kanyang lakas, unti-unting nalaglag ang kalawang ng espada at inihayag ang tunay nitong anyo. Nabighani si Lingbao na nagsasabing, ang ganda ng espadang ito.
Pagkatapos ng ilang pagbabago mula sa kanya, tila mas lumakas ang espada, ngunit kung gusto niyang basagin ito, magagawa niya ito sa kaunting puwersa. Talagang ang walang silbi ito sa kanya. Sa pagdama sa kanyang kapangyarihan, nang inig ang espada, ito pala ang tinatawag nilang immortal na espada. Basta niya na lamang itong itinapon kay Lingbao na nagsasabing, gusto mo ba? Sa iyo na yan. Tuwang-tuwa si Lingbao at hindi mapigil ang bumulalas pagkatapos niyang mahawakan ng espada. Nagbago ang buong kapaligiran. Para bang humaharap sa isang mabangis na baha. Sa pakiramdam sa nakakatakot na momentum na ito, naghinala si Lingbao, Master, gaano ka ba kalakas? Wala kang pakialam sa ganoong nakakatakot na kapangyarihan. Pagkatapos ay lumuha at nagngingit-ngit siya. Master, ang bait-bait mo sa akin. Ngunit bilang taong sangkot, wala siyang gaanong naramdaman. Tutal, isa lamang itong walang silbing lumang espada. Ngunit ang kanyang pagyayabang ay nagsisimula pa lamang. Inactivate niya ang kapangyarihan ng lahat ng buhay na nilalang at sinabi, manood kang mabuti. May ipapakita pa siya sa'yo. Bigla na lamang nagbago ang sira-sirang maliit na templo at naging isang marangyang patio. Sa panunood sa kanyang mahiwagang pagbabago, nakatayo si Lingbao doon ng walang imik. Kahit ang butas sa kisame ay naayos. Sa pagtingin sa renovated na patio, hindi niya maiwasang sabihin, talagang ang bagay ito sa tirahan ng isang pambihirang ermitanyo na katulad niya. Sige, tigilan mo na ang pangangarap. Buong gabi tayong abala. Magpahinga muna tayo. Gayunpaman, ang maliit na nilalang na ito ay nakatulog ng napakabilis. Dahil ba sa mahina siya mula sa pagbabagong anyo? Sa sandaling iyon, nabasag ang bagong ayos sa bubong na may malaking butas. Isang higanteng figura ang lumitaw sa harap niya na nagsasabing, Lingbao. Hindi ko inaasahan na may mga tao pa rin mula sa Nine Sword Sect na buhay. Pagkatapos ay lumitaw ang ilang mga butas sa bahay at ang maskuladong lalaki na walang kamalay-malay sa kapaligiran ay sumigaw, Li Xiao, lumabas ka at harapin mo ako. Si Lingbao ay nagtago sa likod niya na nanginginig sa takot. Tapos na, wala na. Ang malaking lalaki ay patuloy na walang pakundangang gumagala sa paligid na nagpupumilit na sumigaw. Bilang resulta, mas maraming tao ang dumating sa patio na nagsasabing, sino ang mag-aakala na ang liblib na bundok na ito ay may gayong masaganang espiritual na enerhiya? Ngunit ang mga bagong dating sa harap niya ay tila hindi pinapansin ng kanyang presensya. Sa pagkakita kay Little Ban sa kanyang balikat at kahit isang transformed spirit grass, gusto ko ang lupaing ito. Ngunit ang malaking lalaki na unang dumating ay hindi nagpatinag na nagsasabing, umalis ka na. Ako ang unang nakadiskubre sa lugar na ito. Mas mabuti pang mawala ka. Pagkatapos ay tila nagkasundo ang magkabilang panig. Maglaban na lang tayo. Pagkatapos ng pagtatanghal ng dalawang matandang lalaki na ito, ang kanyang boses ay dahan-daang umalingaw-ngaw. Hoy, kanino ba ang lupaing ito? Hindi ba't dapat muna nating tanungin ang may-ari ng lupa, lalo na yung lalaking walang tigil sa paggiba ng kanyang kisame? Well, hindi siya masaya ngayon. Itinuturing siya ng malaking lalaki na isang ordinaryong tao lamang at naglakas loob na magmayabang ng may pagmamalaki. May-ari ng lupa? Ikaw. Pagkatapos ay bumulalas siya sa pagtawa. Isang hamak na bata na katulad mo? Ang may-ari ng lupaing ito ay mapupunta sa kanya, Li Baden, mula ngayon. Magagawa niyang gibain ito kahit kailan niya gusto. Anong magagawa mo tungkol dito? Ngunit ang tuyot na matandang lalaki sa kabilang panig ay hindi sumang-ayon at sinabi, tandaan mo kung sino ka. Ang lupaing ito ay mapupunta lamang sa aking skeleton sect. Sino ang makakatiis sa mga labis na aroganteng individual na ito sa harap niya? Pagkatapos ay gawin na lang niya itong lahat sa kanyang domain. Ang problema ngayon ay wala sila sa saklaw ng kanyang invincible domain. Gayunpaman, ang kanyang pinakamakapangyarihang pawn ay hindi lamang para sa pagpapakitang gilas. Direkta siyang nagsalita at ginamit ang kanyang bibig upang lituhin sila. Samantala, umakto siya na parang isang master na paulit-ulit na tumatango. Ang malaking lalaki ay matagumpay na napukaw ng mga salita ni Lingbao. Ikaw pala ang pumatay kay Li Xiao ng Golden Core Realm. Bagamat invincible siya, ito ay sa loob lamang ng kanyang domain. Hindi nangangahulugan na hindi siya natatakot. Ang agresyon ng malaking lalaki ay agad na lumipat sa kanya at ang tuyot na matandang lalaki sa tabi niya ay umakto na parang isang tagapanood na naghihintay na panoorin ang palabas. Ang malaking lalaki ay sumugod diretso sa kanya na nagsasabing, bilang isang hamak na mortal na katulad mo, Li Baden, nakapatay na ako ng hindi mabilang na 10,000 pinahirapang kaluluwa na dinalisay sa loob ng kayamanang ito. Ang tuyot na matandang lalaki sa gilid ay tila nagsawa na at sinasabing, huwag ka nang magpanggap, Li Baden. At ikaw rin, ibigay mo ang immortal na kayamanan at hahayaan kitang panatilihin ang iyong buong katawan. Dito, mas lalo siyang nakaramdam ng paghamak at sinabi, ibigay ang immortal na kayamanan. Buwisit kayo.
Sa sandaling ito, pumasok din sila sa kanyang invincible domain. Nang malapit na siyang magyabang, biglang nagalit si Ling Bao sa gilid at sumigaw, "Tumahimik ka. Paano mo nagawang magsalita sa aking master ng ganyan? Gusto mo bang mamatay?" Pagkatapos ay bumaling siya sa kanya na nagsasalita ng may bahid ng hinanakit. Siya ang nagutos kay Xiao na habulin at patayin ako. Kung hindi lamang siya nasa Foundation Realm at hindi kayang talunin ang kanyang Golden Core Realm, tiyak na pipilipitin ko ang kanyang ulo at gagamitin ito bilang isang chamber pot para sa kanyang master. Tila napukaw ng lalong walang galang na mga salita ni Ling Bao, lalo na ang pagbanggit ng paggamit ng kanyang ulo bilang isang chamber pot, hindi na napigilan ng malaking lalaki ang kanyang sarili. Direktang ipinakalat niya ang kanyang magic weapon at umatake. Tungkol sa debosyon ni Ling Bao sa kanya, paano niya ito babaliwalain? Nakita niya ang kanyang sarili na nagtataas ng isang kamay sa loob ng kanyang domain na kumokontrol sa lahat. Ang ipinagmamalaking blood seal ng malaking lalaki ay agad na naging immobile. Ngunit hindi pa ito tapos. Itinuro niya ang malaking lalaki at sinabi, "At ang iyong paglilinang, ibigay mo." Ang malaking lalaki ay nagyelo sa lugar na nakatingin ng hindi makapaniwala sa tanawin sa harap niya. Anong nangyayari? Ang kanyang paglilinang? Pagkatapos, ang mga bastos na nagdulot ng gulo sa kanyang bahay ay lumuhad lahat. Ang kanilang paglilinang ay bumalik sa Foundation Establishment Realm. Basta niya na lamang sinabi, "Naaalala ko na ang Foundation Establishment Realm ang pinakamababang paglilinang na sinusundan ng Foundation Realm, Golden Core Realm, Nascent Soul Realm, at mayroong isang bagay na tinatawag na Consummation Realm sa itaas niyan. Hindi mo kayang talunin ang Golden Core Realm kaya pinahina ko sila sa Foundation Establishment Realm para sa iyo. Dapat ay kaya mo na silang bigyan ng magandang bogbog ngayon." Ang matingkad na eksenang ito ay lubhang natakot sa tuyot na matandang lalaki at lalo pa siyang natuyo. Ngunit hindi niya ito binigyang pansin at sa halip ay tinapak ang ulo ni Ling Bao. "Pumunta ka at mag-higanti." Mas kasiya siyang gawin ito ng mag-isa. Tungkol sa malaking lalaki na pinigilan niya ang paglilinang, kahit na malapit na siyang mamatay, patuloy siyang nagmumura ng walang tigil. Siyempre, bakit siya mag-aabala sa isang patay na tao? Nanatili siyang walang pakialam at sinabi, Oo, patuloy kang magsalita. Anong magagawa mo sa kanya? Sige na, Ling Bao, pabagsakin mo siya. Tapusin mo siya para sa kanya." Si Ling Bao ay puno rin ng kumpiyansa at sinabi, Oo, Master. Pagkatapos ko siyang katayin, puputulan ko ang kanyang letigo at itatago ito para sa iyo. Talagang sumakit ang kanyang ulo. Hindi siya kumakain ng mga letigo ng tao. Si Ling Bao ay dumiretso sa pag-atake sa kanya na nagsasabing, "Kayong kasuklam-suklam na scum, ipaghihiganti ko ang kanyang mga namatay na kapatid." Ngunit ang malaking balbas ay walang ipinakitang takot at tumawa. "Ha? Hindi mo ako kayang patayin. Kahit ang iyong ama ay hindi kaya, at ikaw pa kaya?" Bagamat pinigilan siya sa Foundation Establishment Realm, madali para sa kanya na patayin ka. Ngunit ang kanilang Ling Bao ay hindi madaling takutin. Sumugod siya diretso. Ang may malaking balbas ay hindi kayang magpakita ng kahinaan at direktang ipinatawag ang kanyang armor upang sumalungat sa pag-atake. Ngunit si Ling Bao ay may celestial weapon na ipinagkaloob sa kanya. Paano niya hindi kayang putulin ang isang piraso ng sirang armor? Isang napakalaking slash ang bumaba na may hiyawan na nagpapababa sa dating aroganteng malaking balbas sa wala. Ang tuyot na matandang lalaki sa langit ay nagtapos na ang celestial treasure ay dapat na ang sandata sa kamay ni Ling Bao. Sa huli, nanaigang kasakiman sa katwiran. Gayunpaman, nang malapit na siyang gumawa ng isang hakbang, agad na nagyelo sa lugar ang matandang lalaki na natatakot na gumawa ng isang hakbang. Halos nakalimutan niya ang matandang lalaking ito. Hindi siya nakaligtas sa lahat ng mga taong ito para sa wala. Sa pagkakita na mayroon pa ring isang hindi maarap na halimaw na katulad niya sa paligid, agad siyang piniling tumakas. Si Ling Bao na may baluktot na ekspresyon ay tumingin sa kanila at sinabi, "Binabastos mo lang ang kanyang master. Huwag kayong tumakbo. Magiging napakalambot niya, hihihi." Nagpakawala si Ling Bao ng ilang sinag ng liwanag na ginawang mga target ang natitirang mga individual na nakatakas na tumatagos sa kanila. Sa sandaling ito, lumitaw ang notification ng sistema. Ang disipulo ng host ay pumatay ng 3 cultivator sa Golden Core Realm na kumita ng 1,500 puntos ng domain value. Kaya lumalabas na makakakuha siya ng domain value kapag pumatay ng mga tao si Ling Bao. Ito ay isang magandang deal. Nice use domain value. Ang kanyang domain value ay lumawak din sa 22 metro. Si Ling Bao na ngayon ay nasa sabik ay tumakbo pabalik at sinabi, "Master, anong gagawin natin sa mga taong iyon? Dapat ko bang paslangin silang lahat? Tutal, hindi sila mabubuting tao. Nabibilang sila sa isang masamang sekta.
Agad na sumagot ang tuyot na matandang lalaki, sinisiraan mo kami, at lumuhad sa harap niya na may pag-iisip at sinabi, Senyor, ang aming sekta ay naging isang matuwid at kagalang-galang sa loob ng mga dekada. Paano ito magiging isang masama at baluktot na landas? Ito ay isang hindi pagkakaunawaan sa iyong bahagi. Agad siyang sumigaw, anong ginagawa ninyong mga alipors dyan? Bilasan ninyo at humingi ng tawad sa senior sa pamamagitan ng pagyukod. Pagkatapos ay lumipat siya sa isang nakakabigay puri na ekspresyon at sinabi, umaasa ako na patatawarin kami ng kagalang-galang na senior ng mga makikitid na isip ng tao at iligtas ang aming buhay. Agad sa ilalim ng pamumuno ng tuyot na matandang lalaki, ang mga alipors na iyon ay isa-isang ibinabagsak ang kanilang mga ulo sa kanyang floor tiles na gumagawa ng malakas na tunog. Sa pagtingin sa tila taos-pusong grupo ng mga tao sa harap niya, hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagsisisi. Gayunpaman, hindi siya ang uri ng tao na maaaring mapakalma ng ilang salita mula sa lalaking ito. Ang mga galaw na ginawa mo ay puno ng mapaghiganting espiritu. Sa tingin mo ba ay bulag siya o ano? Ang matandang lalaking ito ay lubhang tuso at agad na pinangunahan ng kanyang mga alipors na sumugod sa kanya. Patayin ninyo siya para sa kanya. Sa pagharap sa grupong ito ng mga alipors, ipinakita niya ang isang pakiramdam ng kadalian at kahusayan sa isang pagwagayway ng kanyang kamay. Ginawa niyang experience points sa mga alipors sa harap niya, ngunit kahit na pagkatapos pumatay ng napakarami, 450 puntos lamang ito, hindi pa rin kasandami ng isang cultivator sa Golden Core Realm. Pagkatapos, sinasamantala ang pagkaantala na dulot ng mga alipors, direktang nakatakas ang matandang lalaki.